Samantala, muling pinagpatuloy ng Senado ngayong araw ang deliberasyon sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Dito nagpahayag ng suporta ang mga pinuno ng Autonomous Region in Muslim Mindanao sa panukalang batas bilang daan sa pag-unlad ng rehiyon. Si Jade Miguel sa detalye. Suportado namin ang BBL. Ito ang nangingibabaw na pahayag ng mga matataas na pinuno ng ARMM kaugnay sa panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL. Ayon kay ARMM Governor Mujib Hataman, bagamat tumaas ang gross domestic product ng rehiyon sa 3%, simula noong nag-umpisa ang Administrasyong Aquino, mas uunlad pa ang rehiyon kung devolve sa kanila ang budget na gagamitin para sa mga proyekto. Pero meron yung Republic Act 1954 at sinasabi ang ahensya na to ay devolve na saan. Pero lahat ng ahensya na ito, maliban sa DPWH nung kami umupo, lahat ng mga ahensya na to ay walang program fund. Tila ba binigay natin ang ahensya saan? Andito yung mga tao nyo. Pero sa totoo lang, walang halos magagawa at ginagawa ang tao. Dahil lahat ng programa ay hawak pa ng mga national line agency. Ayon pa kay Hataman, karamihan sa mga pampublikong serbisyo tulad sa kalusugan at edukasyon ay hindi na ng mga nasa loob ng ARMM dahil ang budget para rito ay hawak ng line agencies. Sinabi ni Hataman na ang devolution ng budget at hindi lamang functions ng isang opisina ay dapat ibigay sa rehiyon dahil yun ang esensya ng otonomiya na siyang igagawad sa Bangsamoro sa oras na maisabatas ang BBL. Kung maraming nagtataka bakit sabi nung ilan, bakit nadidelay yung project saan lagi? Lalong-lalo na pag wala, tanggalin natin ang DPW. Inuulit ko po, dahil lahat ng program funds ng agencies na na-devolve saan ay hindi po hawak ng ARMM. Ito po ay hawak ng National Line Agency. Ayon naman kay Ziaur Rahman Adyong, assemblyman ng unang distrito ng Lanao del Sur, ang BBL na marahil ang pinakamagandang remedyo sa kamalian sa sistema ng ARMM. Samantala sa isang eksklusibong panayam kay OPAP Representative at former Secretary Senen Bacani, sinabi nito na kung ipasa ng Senado ang BBL sa Hunyo 10, sana ay maipasa ito bago sumapit ang Oktubre upang makahabol sa plebisito. Somewhere there, July, August, September, we're hoping na maipasa na ito. Tsaka para magkaroon naman ng plebisito dahil the plebiscite will happen within 120 days from the passage of the law. So kung mapasa ng mga September, December, January, pwede na magka-plebisito. Just in time for the May 2016 elections. So sana po before October? Yes. So dahil kung hindi, tuloy ang election sa ARM dahil wala pong Bangsamoro Kaiba naman ito sa pangalawang deadline na itinakda ng Senado kung saan sinabi ni Senate President Franklin Drilon na Oktubre ang kanilang bagong deadline kasabay ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa susunod na eleksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.